Umalis ka sa pamamahay na to, Gio. Hindi ka Navarro. Huwag mong idikit ang apelido namin sa pagkatao mong basura. Malinaw, malakas, at puno ng galit ang boses ni Renz habang nakatayo sa harap ng kabaong ng kanilang ama. Sa gitna ng lamay, sa harap ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay, sinigawan niya ang kalahating kapatid na si Gio, 16 na taong gulang. Nakatayo ito sa isang tabi, bitbit ang maliit na backpack, nakayuko at pilit na nilulunok ang luha. Renz anak, huwag dito. Mahinang awat ng kanilang inang si Aling Sonia, ang legal na asawa ng yumaong si Don Ernesto Navarro. Hindi mo anak yan, ma. Gate ni Renz. Anak yan sa babae ni Papa. Ilang taon nating tiniis ang kahiyang yan. Tapos ngayon, pagkatapos ng libing gusto mong makibahay to? Tahimik ang buong lamay. Ang dating matahimik na gabi ay napuno ng tensyon. Ang ilan ay lumingalinga. Hindi alam kung makikialam. Ang iba na may nagpupulong-pulungan na tila inaabangan ng susunod na mangyayari. Nag-angat ng tingin si Gio. Patawad kung narito ako. Alam kong kasalanan ang pagkatao ko sa paningin nyo. Pero hindi ko pinili ito. Nandito ako hindi para manggulo, kung hindi para makita si Papa sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito aalis na ako. Hindi na kailangang hintayin pa yan. Sabi ni Renz, lumayas ka na ngayon din. Anong gusto mo? Sa bahay ka pa matutulog? Sa bahay ng ama ko? Nakakahiya ka. Nakakadiri ka. Ipinato ni Renz ang picture frame ng ama mula sa altar. Tumama sa sahig at ito ay nabasag. Napaigtad ang ilan. Si Gio naman, tila binasag rin ang puso. Wala siyang ibang bitbit kung hindi ang ilang lumang gamit, isang pares ng tsinelas at ang sulat ng kanilang ama, ang tanging patunay na kinilala siya nito bago pumanaw. Hindi mo ako kilala, kuya. Mahinang bulong ni Gio. Pero mahal ko ang Papa, kahit hindi niya ako lubos na naipaglaban. Hindi ako humingi ng mana. Gusto ko lang sana ng lugar kung saan ako pwedeng magsimula. Pero salamat, dahil pinalayas mo ako. At dahil dyan, mas lalo akong magsisikap para patunayan ng sarili ko na hindi ako basura. Na meron rin akong kwenta. Napailing si Renz. Ang drama mo. Akala mo kung sino ang bida. Umalis ka na bago pa kita ipapulis. At yun nga ang ginawa ni Gio. Tahimik siyang lumakad papalabas habang nakatingin ang mga mata ng bawat bisita. Nang lumabas siya ay napakalakas ng ulan. Kaya naman basang-basa na siya. Nakalubog ang paa sa putik at walang payong. Wala man lamang yumakap o nag-abot ng jacket. Ang ilan sa mga kamag-anak ay napailing. Ang iba'y tumalikod. Ngunit sa gitna ng ulan, si Gio ay tumingala sa langit. Hindi dito magtatapos ang kwento ko. Balang araw, makikita nila kung sino talaga ako. Mula sa loob ng bahay, pinanood na Renz ang papalayong si Gio. Tignan natin kung saan ka dadali ng kahirapan. Ang gabi ng kanyang paglayas ang nagsilbing simula ng bagong kabanata sa buhay ni Gio. Isang kabanatang puno ng lamig, gutom, at pangungutya. Sa kawalan ng matutuluyan, napilitang tumambay siya sa waiting shed sa kanto ng tondo. Basang-basa ang kanyang damit at wala siyang ekstrang panapal sa katawan, kung hindi ang lumang jacket na iniwan ng ama noon sa isang lihim na tagpuan nilang dalawa. Habang nakaupo sa malamig na semento, pinapanood niya ang mga ilaw ng mga bahay. Masaya, maliwanag, at may masasarap na pagkain. Samantalang siya, isang lata ng sardinas lamang ang baon. Tinapay na binili gamit ang natitirang barya at isang plastik ng tubig. Hindi man siya umihigpi, patuloy ang pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga matang puno ng tanong. Bakit ganito? Anak ba talaga ako? Sana hindi na lang ako pinanganak kung ganito lang rin naman kahirap. Kinabukasan, ginising siya ng kalabog ng trapiko. Sunod-sunod ang busina.
Hoy bata, umalis ka nga riyan. Hindi tutulugan no? Sigaw ng isang pulis. Agad siyang tumayo, nagpaumanhin, at naglakad papalayo. Sa kanto, nakita niya ang isang matandang basurero. Gusto mo ng trabaho, iho? Tanong nito. Kahit kapalit lang ng pagkain. Tumango si Gio sa sinabi ng matanda. Mula noon, naging kasama na niya ang matanda sa pangangalakal. Araw-araw silang kumukuha ng karton, bote, at pati na rin plastic mula sa mga tambak na basura. Pagkatapos, ay sa karinderya sila kumakain kapag may benta na. Kahit minsan ay sabaw lamang ang kanilang ulam, pero kahit pa ganon, hindi nagrereklamo si Gio. Sa halip nagpapasalamat pa siya. Sa gitna ng lahat, hindi niya kinakalimutan ang pag-aaral. Araw-araw pagkatapos ng pangalakal, dumidiretso siya sa public library para magbasa ng mga libro patungkol sa business management. Gumagawa siya ng mga reviewer at nagtuturo ng math sa mga batang kalye, kapalit ng ilang barya lamang. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang napupuno ang sarili ng kaalaman kahit wala siyang formal na pag-aaral. Makalipas ang isang taon, may isang volunteer teacher sa libreng tutorial center ang nakapansin sa talino at tiyaga ni Gio. Bakit hindi ka mag-apply sa Scholarship City College? Alok nito. At di kalaunan, ayun nga ang naging turning point niya. Ipinasa ni Gio ang entrance exam at sa kabutihang palad, nabigyan siya ng full scholarship. Ang kinagandahan pa ay may allowance. Lumipat siya sa dormitoryo para sa mga underprivileged students. Dito niya muling naramdaman ang katahimikan. Wala nang sigaw, wala nang takot. Meron lamang ang pangarap at pag-asa. Ngunit kahit patuloy siyang umangat, dala pa rin ni Gio ang mga alaala ng mapait na pagtaboy na rin sa kanya. Habang sinusulat niya ang kanyang journal gabi-gabi, inuukit niya sa papel ang isang pangakong paulit-ulit. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Ngunit kung darating man ang araw na muli kaming magkikita ni Kuya, hindi na ako yuyuko pa. Hindi na ako lalakad papalayo. Siya na ngayon ang lilingon sa akin at doon magsisimula ang tunay kong tagumpay. 6 na taon matapos palayasin si Gio, si Renz ay unti-unting nalugmok sa realidad na hindi kayang bilhin ng apelido ang tagumpay. Nasanay kasi si Renz sa buhay ng karangyaan. Dahil anak ng legal na asawa ni Don Ernesto, lahat ay ibinigay sa kanya. Sasakyan, negosyo, koneksyon, at pati na rin ng ilang mga bahay at mga ari-arian. Ngunit simula nang pumanaw ang ama at tuluyan na siyang namahala sa maliit na branch ng kanilang kumpanya, unti-unting lumitaw ang tunay niyang kakayahan o kawalan nito. Sir, may problema po tayo sa logistics. Hindi na po tayo pinapautang ng dating supplier. Ulat ng accounting head. Ano? Sabihin mo anak ako ni Don Ernesto. Kilala ako ng mga yon. Sir, matagal nang wala si Don Ernesto. Hindi na po sapat yun. Kailangan natin ng maayos na credit record at pati na rin plano. Sa halip na ayusin ang problema, naging mainitin ang ulo ni Renz. Palagi siyang late, pasigaw kung magsalita, at palaging nasa galaan o bar kasama ang mga barkada. Sa isip niya, hindi kailangang magsikap. Sapat na ang pangalan niya. Hanggang sa isang araw, tuluyan nang nalugi ang branch na pinamumunuan niya. Nawala ng kontrata. At ang mga dating kaibigan ay isa-isang lumayo. Nag-alsa ang mga empleyado. Nawalan siya ng suporta mula sa mga investors ng pamilya. Hindi ka karapat-dapat sa pangalan nating Navarro. Galit na sabi ng siyuin niyang CEO ng main branch. Hindi ka lang arugante. Inutil ka rin. Tinanggal nga si Renz sa posisyon at pinutol ang kanyang allowance. Napilitang maghanap ng ibang trabaho. Una sa mga kakilalang kumpanya kung saan ginamit niya ang dating koneksyon. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Ang apelidong minsang kinatatakutan ay ngayon ay isa na lamang alaala ng nakaraan. Ayaw siyang tanggapin ng iba sapagkat natatakot ang mga ito na baka magaya lang rin ang kumpanya nila.
sa branch na hinawakan nitong si Renz. Nagtangkang mag-apply sa isang bagong kumpanya si Renz, isang rapidly growing business na kamakailan lang ay nakuha ang malaking kontrata ng gobyerno. Ang pangalan ay EM Group of Companies. Baka dito may tsansa, wika niya sa sarili habang hawak ang envelope ng kanyang resume. Nag-ayos siya ng damit. Nag-apply bilang assistant manager sa isa sa mga department. Sa isip niya, madali lang itong malulusutan gamit ang dating charm, konting yabang, at pati na rin ang forma. Ngunit sa araw ng kanyang interview, biglang nanlamig ang kanyang kamay. Habang hinihintay sa lobby ang head office, napansin niya ang mga larawan sa dingding, mga awards, events, at recognition ng kumpanya. Isang larawan ang nagpalaki sa mata niya. Isang lalaki na may suot na formal na barong, nakatayo sa gitna ng stage at hawak ang Flake of Excellence. Gio? Bulong niya. At hindi siya makapaniwala. Excuse me sir, pasok na raw po kayo sa conference room. Mag-i-interview na raw po ang general manager. Sabi ng receptionist. Tumayo si Renz. Pinipilit itago ang kaba. Hindi niya alam kung tama ba ang hinala niya. Ngunit ang kutob niya ay unti-unting nagiging malinaw sa katotohanan. Ang dating pinalayas niya, baka ito na ngayon ang magdidesisyon sa kinabukasan niya. Maingat ang bawat hakbang ni Renz habang lumalakad papasok ng conference room. Tuyo ang kanyang lalamunan at bawat pintig ng kanyang puso'y tila naglalaban ng kaba at galit. Kaba kung tama nga ba ang hinala niya. Galit kung siya ay napapahiya lamang sa sarili niyang paranoia. Pagbukas niya ng pintuan, isang malamig na opisina ang tumambad sa kanya. May pader ng salamin sa harapan. Overlooking ang lungsod. Tahimik. Sa harap ng mesa, nakatalikod ang isang lalaki na nakasuot ng dark blue suit. May hawak na tasa ng kape. Tila malalim ang iniisip. Good morning sir. I'm Renz Navarro. I'm here for the assistant manager interview. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Sa isang iglap, bumagsak ang balikat na Renz. Napasingap siya at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Hindi siya makapagsalita at hindi siya makapaniwala. Siya nga, nanginginig na sambit na lamang niya. Kamusta na Kuya Renz? Malamig ngunit matalim ang tinig ng lalaki. Ako nga pala si Gio. Gio Marquez, General Manager ng EM Group. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa itong si Renz. Hindi lang basta boy si Gio. Hindi lang nakakaahon. Kung hindi siya pa mismo ang may hawak ng kapalaran niya ngayon. Gio? Bulong niya. Ikaw na ba yan? Bakit hindi ka makapaniwalang ako to? Umupo si Gio sa kanyang leather chair at tumitig ng diretso sa mga mata ng dating kapatid. Hindi mo ba ako naisip noong pinalayas mo ko? Noong pinagtatawanan mo ko habang basang-basa ako ng ulan at nakalubog sa baha? Hindi kaagad nakasagot si Renz. Gustuin man niyang ibalik ang panahong iyon, wala na siya sa posisyon. Wala na siya sa poder. At sa unang pagkakataon, siya ngayon ang kinakabahan. Siya ang walang kontrol. Alam mo bang ilang gabi akong natulog sa kalsada noon? Patuloy ni Gio. Ilang beses akong pinagtawanan, tinadyakan, kinutom. Pero hindi ko pinagsisihan na pinili kong umalis. Dahil kung nanatili ako sa bahay natin, baka hindi ako nakarating dito. Pilit nang umiti si Renz. Gio, hindi ko sinasadya yung mga ginawa ko. Bata pa ako noon, painitin ang ulo. Maaaring may galit rin ako noon sa tatay natin. Hindi ko na inisip na ikaw ay kapatid ko rin. Tumayo si Gio. Lumapit siya kay Renz at tinignan ito mula ulo hanggang paa. Bata ka pa ba ngayon? Malamig niyang tanong. Walang naisagot si Renz. Napatingin si Gio sa hawak niyang resume. Impressive ang credentials mo. Pero maraming butas, maraming pagkukulang, at higit sa lahat, may isang pulang marka na hindi kayang burahin ng kahit na anong diploma. Ano yun? Bulong ni Renz.
Karakter, sagot ni Gio. At sa kumpanya kong ito, hindi lang talento ang batayan. Kung hindi kung papaano mo tinatrato ang mga taong wala sa posisyon. Lumakad si Gio pabalik sa kanyang upuan. Kaya bago kita interviewin, gusto kong malaman, anong dahilan ng pag-a-apply mo rito, Renz? Dahil kailangan mo ng trabaho? O dahil wala nang ibang tatanggap sa'yo? Hindi alam na Renz kung papaanong sasagutin ng lahat ng tanong. Sa unang pagkakataon, siya ang nakaupo sa maliit na upuan. Siya ang humihingi. At siya ang nangangailangan ng tulong. Habang si Gio naman, na minsang pinalayas na kapatid, ang nakaupo sa mas mataas na trono. Tahimik ang silid, pero sa loob-loob na Renz ay parang may bumubulwak na kaba at pagkapahiya. Hindi siya sanay sa ganito. Siya ang laging pinagsisilbihan, pinagbibigyan, pinupuri, at pinahahalagahan. Pero ngayon, para siyang isang estudyanteng pinapagalitan ng kanyang guro. Bakit nga pala ikaw ang nababagay sa posisyon? Muling tanong ni Gio. Malabig ang boses at diretso ang titig. Kinuha na rin sang natitirang kumpiyansa sa sarili. May karanasan po ako sa pamumuno ng branch. Marunong po ako sa operations, sales, at people management. Napangisi si Gio sabay taas ng kilay. People management? Inikot niya ang upuan niya at humarap sa isang laptop. May dala akong feedback mula sa mga dating empleyado mo sa Navarro Holdings. Pinindot niya ang isang key at tumugtog sa speaker ang isang audio recording. Si Renz, laging late yan. Tapos kung makautos, akala mo alipin kaming lahat. Wala po siyang pakialam kahit mawalan kami ng sweldo. Basta siya ay may pang-party. Napahigpit ang hawak na Renz sa silya. Mabilis niyang iniangat ang tingin. Nanlilisik ang mga mata sa kahihiyan. Pero peki yan. Mariing bulong ni Renz. Talaga ba? Umiling si Gio. Kakausapin mo na rin ba ng fake ang mga dokumentong ito? Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga complaint reports mula sa HR ng dating kumpanya na Renz. 4 na reklamo sa loob ng 1 taon, 2 written warning, at 1 report ng harassment sa babaeng empleyado na hindi mo sinagot ng maayos. Napaupo ng tuwid si Renz, tuluyang nanlumo. Hindi ako nandito para sirain ka, Renz. Patuloy ni Gio. Ako mismo ang gumawa ng paraan para makapasok ka sa final interview. Gusto kong makita kung nagbago ka na ba. Napalunok si Renz. Hindi niya inakalang si Gio pa ang nag-ayos ng kanyang interview. Pero ano bang nakita ko ngayon? Ang dating Kuya Renz pa rin. Ma-fried, mabilis mag-justify, at walang bahid ng pagsisisi. Pilit nang umiti si Renz. Gio, kahit papaano, pamilya pa rin tayo. Kuya mo pa rin ako. Tumayo si Gio, at sa bawat hakbang niya papalapit sa mesa kung saan nakaupo si Renz, ramdam ang bigat ng bawat salitang bibitawan. Ngayon mo lang ako tinawag na kapatid. Noong basang-basa ako ng ulan, tinadyakan mo ang bag ko. Tinawanan mo pa ako. Noong nanlilimos ako ng kahit kaunting awa mula sa inyo, sinabihan mo kong walang karapatang tumira sa bahay ng totoong pamilya ko. Napalunok si Gio, ngunit tumuloy. Kung hindi ako umalis noon, baka ako pang naging ikaw ngayon. Arogante, kampante, walang alam sa sakripisyo. Tahimik lamang si Renz. Nanginginig ang kamay niya habang pinipigilan ang sariling umiyak. Ngayon, Renz, o Kuya Renz, gusto kong marinig mula sa'yo. Gusto mo ba talagang magtrabaho rito? O gusto mo lang ng ibang taong aasa sa'yo tulad ng dati? Hindi nakasagot si Renz, at sa harap ng kanyang dating kapatid, naranasan niya sa unang pagkakataon ng isang pagpapahiya na hindi bunga ng galit, kung hindi ng matinding katotohanan. Tahimik na nakaupo si Renz habang nakatingin sa kawalan. Para siyang nilulunod ng sarili niyang alaala. Ang mga panahong tinignan niya si Gio na parang hindi tao, na parang hindi kapatid o kapamilya. Ngunit ngayon, siya ang nakatingala sa dating kapatid na tila napakataas ng narating. Tumikim si Gio. Alam mo, Renz, kung ibang tao pa ako,
Baka pinaalis na kita kaagad sa opisina. Napakuyom ng kamao si Renz, ngunit pinilit pa rin ang pag-amin. Alam ko, Gio. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit na anong pabor sa'yo. Pero kailangan ko kasi ng trabaho. Ilang sandaling napatahimik si Gio. Parang pinapakiramdaman kong totoo ang sinasabi ni Renz. Maya-maya ay ngumiti siya. Hindi dahil sa pangalipusta, kung hindi tila may bagong layunin. Okay, sige. Bibigyan kita ng trabaho, sabi ni Gio. Napalingon kaagad si Renz. Talaga? Pero hindi bilang assistant manager. Dagdag ni Gio. Magsisimula ka bilang utility staff, maintenance. Ikaw ang maglilinis ng mga comfort room, pantry, at ng iba pa. Anong ibig mong sabihin, Gio? Gulat na tanong na Renz. Namumula ang mukha sa kahiyan. Business administration ang inaral ko. May karanasan ako sa pamumuno. Kaya hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Gio. Ano? Pinag-aralan mo? Pero hindi mo naintindihan ang totoong pamumuno. Sagot ni Gio. Diyan ka muna magsimula para matutunan mo kung papaanong igalang ang mga taong pinamumunuan mo. Kung tatanggapin mo, magsisimula ka na rin bukas. Tumayo si Gio. Sinalubong ang matalim na tingin ni Renz. Kung hindi mo kaya, maraming aplikante dyan sa labas na mas may puso, kahit wala pang diploma. Muling lumubog ang damdamin ni Renz. Naalala niya ang mga katagang minsan niyang binitawan kay Gio. Wala kang mararating. Isang hampas lupa ka lamang na bata. Pero ngayon, tila siya ang hampas lupa at si Gio ang nagpapatakbo ng mundong gustong-gusto niyang pasukin. Bakit po ito ginagawa? Tanong ni Renz. Para pahiyain ako? Hindi, Renz. Sagot ni Gio. Kung hindi para matuto ka. Dahil kahit anong galing mo sa trabaho, kung ang puso mo ay mayabang at mapagmataas, wala kang mararating. Ayaw kitang tanggalin kaagad dahil ayokong maging katulad mo noon. Mabilis manghusga at walang habag. Napatigil si Renz. Ilang minuto rin siyang tahimik. Sa wakas ay tumanguna rin siya. Hindi dahil sa napilitan, kung hindi dahil sa kahit papaano, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Sige, tatanggapin ko na. Good, sagot ni Gio. Magkita tayo bukas ng 6:00 ng umaga. At Renz, huwag kang malilita. Ang mga utility staff, hindi pinapalampas ang oras. Habang palabas si Renz sa opisina, ramdam niya ang bigat ng sariling pride na bumagsak sa paanan ni Gio. Pero alam rin niyang ito na ang simula ng isang mahaba, mapait, pero marangal na pagbawi sa lahat ng kanyang pagkukulang. 5:00 pa lamang ng umaga ay kising na si Renz, hindi dahil sa sipag, kung hindi dahil sa kaba. Ilang beses siyang tumingin sa salamin, hindi para ayusin ang sarili, kung hindi para pagtakpan ang kahihiyang dala ng kanyang bagong uniforme. Kulay abong polo na may nakabordang utility staff. Pagdating niya sa opisina, walang bumati sa kanya. Ang ibang empleyado ay dumaraan lang. Walang kibo. Ang ilan pa'y napatingin sa kanya't ngumisi. Marahil ay nakilala siya bilang dating aplikante sa managerial position, na ngayon ay tagalinis lang. Pero hindi niya binigyan ng pansin ang mga bagay na yon. Wala siyang karapatang magreklamo. Sa unang pagkakataon, dinampot niya ang map, dustpan, at pati na rin basahan. Mga bagay na dati ipinapasa at iniutos niya lamang sa iba. Habang nagwawali sa lobby, isang empleyado ang naglakad na may hawak na kape. Nabunggo siya at natapon ang laman nito sa kanyang polo. Napatingin ang lalaki. Naku, sorry. Linisin mo lang rin yan, ha. Walang pasintabi. Wala man lamang po. Walang respeto. Napayuko si Renz. Pinigilan ang inis at tumangulang. Ito pala ang pakiramdam, bulong niya sa sarili. Samantala, dumating ang tanghali. Habang nililinisan niya ang pantry, dumating si Gio at ilang mga department heads. Tumigil sila para mag-lunch meeting. Nagtatawanan, masaya ang usapan. Pero nang mapansin siya ni Gio ay tinawag siya nito. Renz, wika ni Gio. Pakikuha ng basurahan sa conference room at pakitumpot na rin yung mga kalat sa hallway.
Tila tumigil ang mundo na Renz. Narinig niya ang mahinang bulungan ng mga kasama ni Gio. Siya ba yung mayabang na aplikante nung isang araw? Akala ko ay manager yan. Pero bakit utility ang trabaho? Mukhang pinatulan ng karma. Sad ng isa. Hindi umimik si Renz. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Kinuha niya ang trash bin. Nilinis ang mesa at pinulot ang mga papel. Habang nakatayo siya sa ilalim ng mesa, narinig niya ang isang senior manager na umirit ng biro. Mukhang mas magaling siyang maglinis kaysa mag-deal. Sad nito habang tumatawa. Muling sumikdo ang sakit sa dibdib ni Renz, pero pinili niyang umiti at umalis na lamang. Sa isip niya ay marangal naman ang kanyang trabaho at hindi naman siya mangang-apak ng tao. Kaya hinayaan niya na lamang ito. Pagbalik niya sa maintenance room, iniupo niya ang sarili sa isang lumang silya. Napahawak siya sa noo, napapikit at bumulong. Ginawa ko rin ito noon sa ibang tao ko at mas masahol pa nga. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy ang pagtanggap niya ng utos, pangungutya at pananahimik ng lahat sa kanyang paligid. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, dahan-dahan siyang nagbabago. Natutunan niya kung papaanong magpakumbaba. Nakikinig na rin siya at hindi kaagad nagagalit. Natuto siyang igalang ang maliliit na gawain. Ang mga bagay na dati dinidikta niya mula sa taas. At sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang unti-unting pag-uugas ng kanyang dating pagkatao sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay, basahan at pawis. Lumipas ang ilang buwan. Si Renz na dating mayabang at mapagmataas, ngayon ay isa ng tahimik at pasipag na utility staff. Mula sa pagiging sentro ng pangalipusta, naging huwaran siya ng dedikasyon. Ang ibang empleyado na dating nangungutya ay unti-unti nang nagiging magalang sa kanya. Minsan ay nagkataong nasira ang elevator at siya na lamang ang available na tumulong sa pagbuhat ng mga dokumentong pataas. Sa likod ng maskara ng pagod, naroon ang katahimikan ng kanyang konsensya na unti-unti nang nagiging magaan. Hindi niya inaasahan ang anumang kapalit. Kung hindi ang pagkakataong makabawi. Isang araw, pinatawag siya ni Gio sa opisina. Kakatapos lang ng quarterly performance evaluation. At kasama sa mga tinawag ang ilang piling empleyado para sa promotion. Nasa conference room sila. Naroon ang mga department heads at sa gitna nila ay si Gio. Seryoso ang tingin habang may hawak na folder. Renz, bungad ni Gio. Nakita ng buong kumpanya ang pagbabagong pinakita mo. Hindi ito basta-basta. Mula sa pagiging aplikante, naging utility staff ka. Pero higit pa roon, naging inspirasyon ka sa ilan. Hindi makatingin si Renz sa mga mata ng kapatid. Parang may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Simula bukas, ikaw na ang magiging administrative assistant ng general manager. Napataas ang mga kilay ng ilang manager. Ang iba ay napangiti pa. Pero bakit ako? Tanong na Renz, halos hindi makapaniwala. Maraming mas magaling at mas kwalipikado kaysa sa akin. Ngumiti si Gio. Dahil hindi lahat ng magaling ay marunong magpakumbaba at hindi lahat ng kwalipikado ay marunong matuto sa pagkakamali. Napatingin si Renz kay Gio. Tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Patawad, Gio. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng pagkakamali ko noon sa'yo. Sa pagtrato ko sa'yo ng hindi maganda. At sa pagpapalayas ko sa'yo sa sarili nating pamamahay. Patawad talaga, Gio. Tumango si Gio. Bakas ang emosyon sa muka. Matagal na kitang pinatawad, kuya. Pero kailangan mong maranasan ang sakit para maintindihan ang halaga ng pagkakapantay-pantay. Tumayo si Gio, lumapit kay Renz, at iniabot ang kanyang kamay. Sa harap ng lahat, hinawakan niya ito at sabay nang umiti. Magkaibang ina, pero isang dugo. Hindi ko kailanman tinalikuran ang pagiging kapatid mo. Ikaw lang ang lumayo. Puno ng katahimikan ng silid.
Walang gustong bumasag sa sandaling iyon. Sa sandaling pagpapatawad, ng pagbawi, at ng hustisyang hindi nakabase sa galit, kung hindi sa pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, naging epektibo si Renz sa kanyang bagong posisyon. Si Gio naman, hindi lang naging kapatid kung hindi mentor na rin niya. Magkasama silang nagtataguyod ng kumpanya, hindi lang para sa kita, kung hindi para sa pagbuo ng bagong kultura, respeto, pataas ng pagtrato, at pag-angat ng bawat isa, saan man sila magmula. Sa huli, natutunan na Renz na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa apelyido o diploma, kung hindi sa kakayahang tanggapin ang sariling pagkakamali at bumangon mula rito nang may dignidad at kababaang loob. Makaraan ng 1 taon mula nang maging administrative assistant ni Gio si Renz, tuluyang nang nagbago ang buhay ng magkapatid. Hindi na nila inalala ang mga sakit at pagkakamaling nagdaan. Sa halip, ginamit nila ang mga ito bilang pundasyon ng kanilang bagong samahan. Isang samahan na puno ng respeto, pagtitiwala, at pagmamahal. Samantala, ang kumpanya na dati puno ng intriga at kompetisyon ay naging isang pamilya na ngayon. Pinangunahan nila ang pagbabago ng kultura. Isang lugar kung saan ang bawat empleyado, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ay pinapahalagahan. Si Renz na minsang naging mayabang at mapang-api ay naging ehemplo ng pagbabago. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa posisyon o kayamanan, kung hindi sa puso ng bawat tao. Samantala, si Gio na matyaga niyang kapatid na hindi kailanman sumuko ay patuloy na naglingkod ng may puso at integridad. At sa pagtatapos, hindi na mahalaga kung ano ang kanilang pinagdaanan noon, dahil ang mahalaga ay kung papaano silang bumangon, nagtulungan, at nagtagumpay bilang magkapatid. Sa likod ng apelido, may kwento ng pagtitiis, pag-unlad, at higit sa lahat ay pagmamahal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang huwag manghahamak o mangmamalit ng iba, dahil hindi natin alam ang takbo ng panahon o ng hinaharap. Anong malay natin na ang dating inaapi at hinahamak mo pala, siya na ngayon ang iyong magiging boss, at siya na ngayon ang mas nakakataas. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.